Kaso ito po ang nakakalungkot na balita. Talagang tila minamadali na nila at tila masyado nang halata na mayroon silang pinoprotektahan. Dahil matapos nagpasabog sa Senado sa ikinasang Senate Blue Ribbon ang star witness ni Senator Dante Marcoleta na si Orly Gutesa at pinangalanan si Martin Romualdez, ay heto na at bigla ang gusto nang tapusin agad ang investigasyon ng flood control. Grabe ho itong pasabog ni Marcoleta. Bakit? Yung di umanong sinasabi niya, alleged, yung kanyang ina-accuse ay para bagang yung sindikato ng korupsyon ay damay na pati judiciary. Tingnan ninyo itong itong kanyang ni-reveal. Napaka-importante nitong kanyang ni-reveal nitong nakaraang November 7, ha? Oh, eto ipapakita natin. Nagulat din po ako doon sa kwento kasi noong una hindi ko masyadong na tawag dito na pakinggan. Pero nung inulit ko, sabi ko, so nakikipagkuntsabahan na ngayon ang korte? Ganun ba ibig mong sabihin? Senator Marcoleta? Pakingge. Na mapagsino kung sino talagang mastermind. Lahat ay gagawin para lahat, kahit sino ang gagawa ng paraan, nalilitaw, ganyan ang gagawin namin sa inyo. Sabagay. So madidiscourage lahat ang mga tao nalilitaw sapagkat ganon ang kanilang gagawin. Lahat ng pwedeng ilabas. So, masasabi ba natin na ang mga taong ito interesado na malaman ang totoo? Ang pinagmulan ng lahat. Pinag-uusapan ni Dos si Gutesa kasi ang nangyari daw kay Gutesa para bagang siya na nagsumbong na, oy, may magnanakaw doon, sinumbong daw doon sa pulis. Tapos sabi naman ng pulis, pakita nga ng ID mo. Instead na hinabol yung magnanakaw, tinanong nung nagsumbong, pakita nga ID mo, saan ka galing? Ano ginagawa mo dyan? Ba't ka nandyan? Yun daw parang ang lahat ng ito, sino ang may kasalanan nito, sino ang promotor nito, sino ang author ng lahat ng ito, interesado ba sila? Mukhang ang interest nila, Sen, ay makaligtas sila. pigilan magsalita. Makaligtas sila. Aha. At ngayon nga ay nililin lang nila yung mamamayan, ibinabaling sa iba't ibang mga pamamaraan, di ba? Dinadaya para lamang mapagtakpan ang kanilang mga gagawan. Marami pa Kaya hindi na rin nagtataka ang mababayan natin na Pati nga ako, hindi ba? Siyempre kayo mismo, Pati kayo ang ako, nagsusulong ito. akalain mo doon sa resolution ng judge, pati raw yung nag-present ngayon. Saan ka nakakita, judge, ito ng Maynila? Ay maring Yung judge ng Maynila daw ito na inaakusahan para bagang sinasabihan ni Marcoleta na pati daw siya. Kasi doon tungkol dito sa notaryo Saan ka na? damay. Pati kayong gumamit nung peke na notaryadong dokumento. Ay may pananagutan dyan. Isipin mo. Parang akala mo, hiniling nung abogada na gano'n ang gawin ng judge, kailangan panghimasukan. Judge, pwede bang advisean mo ako sa magitan ng iyong bihasang pananaw tungkol sa batas na pati ba yung gumamit na nga ito, may kinalaman. Akala mo merong ganong issue. Alam mo, yung paggagawa ng isang order, depende lang kung ano yung hinihingi ng issue. Ang issue lang, yan bang pirma na yan ay totoo, hindi na kanya. Yun lang. So napatunayan na hindi nga. Dahil nga hindi nga siyang pumipirma talaga. Meron siyang taga-pirma. Kagaya ng nangyayarang common practice ngayon. Hindi ang abogadong nandun, maglalagay siya ng sekretarya, isang staff na taga-pirma. Sapagkat ito'y naging industry na ito. common practice. Common practice. Kumikita sila rito 150, 200, hanggang 1,000, depende sa nature ng dokumento. So pati ako ngayon titirahin. Alam mo kung bakit? May kinasangkapan siguro dyan. Nako po, ito na. Pakinggan ito O di sabi ko, subukan mo. Para magkaalaman tayo. Kasi parang hindi na-touch yung issue. Kasi ang ginawa nila, kinumpare yung Worth it talagang boto natin dito kay Mark. pirma nung abogado dun sa nakapirma sa notaryo. So hindi nga magkatugma dahil hindi nga naman siyang pumipirma. Ang hindi Kinalimutan niya. Ayan, Kinalimutan niya na pumunta ako sa kanya. Ayan, bakit nga ba? Anong hinihiling niyo ba doon? Ako, ang pagpunta ko rito sa iyo, Judge, ay hindi ako interesado sa pirma. Sapagkat alam na alam ko, hindi siya nakapirma dyan, but somebody else signed for her. Yan naman po ang kalakaran. Alam niyo po ninyo yan. Ang gusto ko lang po, bigyan ninyo ako ng sample na ninotoryado niyang mga dokumento para sa ganun, maikumpara ko. Yun lang po yung pinunta ko rito. Kasi kapag nakakita ako ng dokumento na pareho din, kung ano yung notarial details nito, pati yung lugar,
lalong-lalo na yung pirma, Yung pirma, oo. kung sino man yung pumipirma na yun, ay sapat na po sa akin yun eh. Aha. Halimbawa, binigyan niyo ako ng 10 Pag hinihingi lang niya, yung mga same, almost same date o same, o yung malapit sa date na yon na kung saan nagpapirma si Gutesa o nagpanotaryo si Gutesa, hinihingi niya doon sa korte na pahingi din yan. Kasi remember, nalaman ng korte na hindi daw yung notaryo, yung lawyer ang pumirma noon, hindi pirma ng lawyer. So therefore, kinumpare niya doon sa mga ibang pinirisinta sa kanya. Yun yung hinihingi ngayon ni Marcoleta. Di ba? Sample. O Judge, nakita nyo naman, halos pareho. Again. Sa akin na-establish na, hindi nga pirma, pero somebody is signing for her. Malinaw ito eh. Aha. Sabi niya, hindi po sa Supreme Court po kayo. Hihingi. O di, okay lang. Total naman, iniimbestiga, baka ako ganun ang gagawin. Sabi ko, pinakiusap ko na ikumpara. Alam mo ginawa? Nag-stick siya dun lamang sa pirma. Sinabi ko nang hindi ako interesado sa pirma. Ito, lumitaw ngayon, na natapos niya na raw ang investigasyon. So, sumulat na ako, sabi ko, bigyan mo kami ng kopya. Sabi niya, hindi kita pwedeng bigyan ng kopya because you are not a party to the case. So, hindi po kayo kasi ang humihingi. Okay, so hindi raw ako party sa case. Nakalimutan niya, senador ako ng Republika ng Pilipinas Hindi sa ano eh. Ito. at member ako ng Blue Ribbon Committee. Ang sabi niya sa sulat niya, I furnish a copy to the Blue Ribbon Committee. Ayan, yan. Pakinggan nyo ito matindi ito. Sabi nung abogado, nag-furnish na ako ng copy doon sa Blue Ribbon Committee. At sinabihan niya si Marcoleta na hindi ka part ng respondent or doon sa parbagang party involved. Nakalimutan ata nung judge na si Marcoleta ay part ng committee na yon, yung Blue Ribbon. So, dapat doon pa lang, binigyan na siya. Pero ang nasagot ng judge, kesyo binigay daw niya sa Blue Ribbon. So, tiningnan ngayon ni Marcoleta. So inutusan ko, stop ko. Pakitingnan mo ka kung nandun na at kumuha ka naman ng kopya. Alam mo, sabi sa Blue Ribbon Committee, wala kaming kopya rito. Yun! Tang-inan yan. Yari, patay kang bata ka. Sino ngayon ang nagsusungaling? Yun ang tanong dyan. Di ba? Sino ngayon ang nagsusungaling? Ha? Sino? Si Marcoleta ba? Blue Ribbon Committee ba? O ang judge? Hindi ko po alam. Ayoko kong humusga. Kasi hindi naman ako judge. So sino ba nagsasabi ng totoo dito? Bakit parang inililigaw na naman yung mga tao? Mukhang nabigyan lang yung chairman, Sen. O di ba? O ang ginawa ko ganito. Sumulat ako sa Korte Suprema. Ayan na. Bigyan ninyo ako ng humingi po ako ng kopya, kahit na sample po, kahit na 3 samples lang sa loob ng isang buwan, magmula nung Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, hanggang Agosto. 3 copies each. Sample. Ng notaryo ni... Naninotaryo nitong... ginrant ng ano? Ganun. Ginrant ng Supreme Court. Sabihin. Ayan, so, tumakbo sa Supreme Court, which is that's the right thing to do. Yeah, tumakbo siya sa Supreme Court. Para ano? Sabi ng Supreme Court, go, i-grant yan. Sabihin, pumayag daw ang Supreme Court according to Marcoleta. Notwithstanding that this case has already been resolved by the blah, 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 that considering that the request is legitimate, your request is granted. O, di ngayon, pinapunta ko ngayon ang aking abogado. 3 sila dahil marami yun eh. Voluminous. Para makatulong na kayo kung ganyan, na kayo na yung humanap. Tumingin, Tulungan nyo na yung clerk of court. At punta naman nung Lunes, pumunta yung mga... Alam mo, sagot. Sabi ng clerk of court, ma'am, hindi po kayo pwedeng kumuha ng sample. Ito yung gano'n surprise. Bakit? Bakit? Sabi na ng Supreme Court, okay bakit ayaw niyang pumayag? Abay, mas mataas pa pala. May mas mataas pa pala sa Supreme Court? Yan yung the Supreme Court? Bakit gayon? Di ba? Supreme Court eh. Oo po, pero kasi po sabi ni Executive Judge. Na naman. Sabi ni Executive Judge, siya ang magdidesisyon kung anong kopyang ibibigay sa amin. So pipiliin niya yung may pirma na. yung may pirma na, yung pirman talaga. Paano ka ako itong ikukumpara? Sabi ko lang, humingi kayo ang kumuha. Siyempre ang instruction ko, kumuha kayo yung malapit-lapit doon sa mga ganito. Baka nahihirapan kumuha. Maghanap. Hindi, bakit sasabihin ng Executive Judge na siya ang siya ang pipili? Naku po. Baka hindi lamang yung abogadang may problema rito. Maaari nga. Ako hindi ako nananakot, Nelson. Ako,
magmula sa umpisa hanggang ngayon, kung ano yung tuntunin, kung ano yung tama, kung ano yung legal, ilalaban natin yan kahit saan tayo makarating. Bakit ganun ang kanyang actuation? Aha. Hanggang ngayon, ayaw akong bigyan ng kopya. Hanggang ngayon? Dapat hindi ako partido sa kaso. Nako. Sino ang partido sa kaso? Yung Blue Ribbon Committee? Hindi siya partido eh. Dito, sa sinasabi nyo. Doon na sa- bago. doon sa- Petition nyo yan eh. Yung tungkol sa pirmahan. Ayun nga, oo. Nagpunta daw yung abogada para i-report, merong incident report, sabi niya, na merong pong gumamit ng aking pirma. Hindi ko po pirma yun. So, kinasangkapan ng NBI para lang, pinahirapan pa yung sarili. Hindi, sabi ko, hindi po yung pirma ang issue dyan. Gusto ko lang makakuha ng mga kopya ng notaryo sa opisina na yan para ikumpara ko lang. So, pati, Meron na po kasi akong isang kopya eh. so pati sa notaryo, linilihis pa rin yung ano. No, yan ang sinasabi ko Usapan. kung gaano kalawak ang kanilang pamamaraan, kinasangkapan ng lahat. Hindi ako wala akong tina-charge dito, Nelson. Pero sa nakikita ko, yung aking request na mismong Korte Suprema na grant, humihingi lang ako ng sample. Bakit sasabihin ng executive judge, siya ang merong karapatang magdesisyon kung anong sample ang ibibigay niya sa akin? Anong klaseng katuwiran niya? O yan isang example. Meron ka pa yata. Sige. Hindi po pala yan, ano. Ngayon lang Oo. namin nalaman yan, ah. Kaya pinapaalam ko ngayon sa buong Pilipinas. Gusto niyong palakihin natin. Oh, yan ang gusto ko sa'yo. Yan ang, ito ang senador na may bayag. Oh, marami dyan. Baluktot. Hindi ko yung bayag, yung prinsipyo. Hindi kasi marami mo sa ating mga senador, takot. Yung feeling matapang lang. Yung tapang-tapangan lang sa media. Pero alam mo naman pinoproteksyonan. Pinoproteksyonan yung kanilang amo na naglagay sa kanila sa posisyon. Gago! Eto nga ni sabi ni Marcoleta, di ba? Kung gusto ninyong palakihin na ni. Palakihin natin! Oh. Para bagang sinasabi niya dito, talagang magkakakuntsaba itong mga animal na to. Magkakakuntsaba itong mga animal na to para sa isang matinding pagtatago ng tunay na kurap. Tandaan ninyo ha, tandaan ninyo. Si Gutesa lamang ang talagang walang mawawala o walang mag-gain in testifying against Romualdez. Bakit? Pwede naman siyang tumahimik eh. Masaya ang buhay niya eh. Ha? Okay na ako. Masaya na ang buhay ko. Ayos lang. Pero bakit siya nag-testify at sinabi niyang dahil doon, yung credibility niya, kaliwat kanan ng pagbabatikos, kaliwat kanan. At kung maaalala ninyo mga kababayan, ha? Doon sa isang pagdinig nung nandun si Gutesa, may hinirit si Erwin Tulfo. Ano sinabi niya doon? Galing sa impormasyon ko mula sa Malacanang. Ito ang nanggaying posisyon mo. Inuunti-unti niyang tinitingnan yung credibility ni Gutesa. And imagine mo to ha. Ito lang dito pa lang, booking mo na talaga eh. At the time, hindi pa alam ng mga senador si Gutesa. Nalaman, nagulat nga sila, dumating si Gutesa, binitbit ni Marcoleta eh. Di ba? Pinaalam niya, pag-testify. And on that day, same day, not more than half day, nalamang agad-agad ni Tulfo from, binanggit niya, galing sa Malacanang, etong impormasyon mo. Ibig sabihin, nakikinig ang Malacanang during doon sa presentation ni Gutesa at nilabas kagad, eto ang background niyan, double check mo, anuin mo, durugin mo yung credibility niyan. So doon pa lang, may movement na from Malacanang na wasakin etong si Gutesa. Bakit kanyo? Bakit? Hindi ko ba kayo magtataka doon, mga kababayan? Galing sa Malacanang yung impormasyon ni Erwin Tulfo. Hindi po ako nagsabi niyan, si Erwin Tulfo po. Nagkamali siya dyan. Ba't niya binanggit yung Malacanang? Di ba? So, ibig sabihin po noon, ladies and gentlemen, the orchestration of all of this corruption issue mas malawak pa. Hindi lang sa kay Zaldico. Yun pa lang. Dito nga sa judge sinabi niya, hindi naman ikaw respondent or any part of this case na final dito o inquiry na final dito. And yet, di ba? Blue ribbon siya. Isa senator. Kaya nga ang galing, tumakbo siya sa Supreme Court. The Supreme Court granted his request.
Pero ayaw pa rin ibigay ng clerk of court. Sabi, kailangan daw doon sa judge mismo magdesisyon. So yung judge, wala. Ayaw talagang ibigay. Yun ang sinabi ni Marcoleta. Senator Marcoleta, ako may tanong lang. Ito'y tanong ko lang bilang mamamayan. Papayag ba kayo dyan? Alam ko, hindi kayo papayag. Hindi kayo magpapapayag, nahahayaan lamang ninyo yung ganyan na para bagang minamata kayo nung judge na parang wala kang karapatan. Sino ka ba? Parang ganun ang dating eh. Di ba? Kahit nakakuha ka ng permission sa Supreme Court, wala kaming pakialam. Ibig sabihin, abay, tila yung judge ata parang merong backer na mataas. Sino kaya ang backer niyan? Hindi, di ba? Kasi ayaw ibigay eh. Kahit na sabi ni Marcoleta ito, hindi ako nagsabi na-grant na ng Supreme Court yung kanyang hiling. Ibig sabihin, sinusubukan kayo, Marcoleta. Hindi ako, sa tingin ko, hindi kayo, ako lang sa pananaw ko kay Senator Marcoleta, hindi ito patitinag. Hindi ito patitinag. Ito yung senador na talagang masasabi kong merong matinding paninindigan. At ito pa, pakinggan pa natin, may babalaho meron nung babalaho ito si Marcoleta tungkol dito kay meron siyang hamon kay Lacson. Eto, pakinggan. Yung sa Senate Blue Ribbon Committee, mukhang magre-resume na yata sa November 14, pero ang napapansin ng marami, Sen, ay mukhang iba na yata ang gustong investigahan ng Senate Blue Ribbon eh. Parang kayo na mismo. Ba't mo naman nasabi yun? Parang may CCTV, tapos kayo yung tinitingnan sa CCTV, parang araw-araw yata kayong iniimbestigahan. Baka narinig mo yung interview ni Senator Ping na nagpakuha raw siya ng... Kasi nahanap niya nga si Gutesa kung nasa... So nagtanong-tanong yata. Ngayon, hindi malaman kung nasaan. Ano? Ngayon, tinanong siguro, paano nyo mapapasabpina kung hindi nyo alam kung nasaan? Basta i-course ko yung sabpina sa opisina ni Senator Marcoleta. Sabi ko naman sa sarili ko, paano niya gagawin yun? Uutusan niya ako? Naku po, patay ka. Tindi nun Brad Kasi sabi ni Lacson yan papadala ko yung subpina. I mean, parang papadala yung sulat through Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, ano ako tutusan mo? Sino ka? Ibibigay yung subpoena sa iyo para dalhin kay Gano'n ba yan? Para utusan niya ako? Parang hindi na ganito yung yung legal at kung ano yung dapat natuntunin namin sa Senado. Hindi mo pwedeng utusan ang kapwa mo senador. Di ba? Anong dahilan? At anong authority niya? Kailangan nakabase lahat sa tuntunin, sa katwiran, sa batas. Bakit? Ako bang may custody kay Gutesa? Hindi nga. Dinala lang sa Kaya tatanungin ko siya, bakit mo ikinor sa akin ito? Iniinsulto mo ba ako? Kung ayaw niyang makarinig ng ganun, kaya ko lang naman sinasabi, parang insulto naman sa akin yun. Ba't mo i-call sa akin? Sino ka ba? Oo nga. Ay, patay. Lacson, sino ka ba? Sabi ba naman ni Marcoleta, Lacson, sino ka ba? Di ba? Anong dahilan? At anong authority niya? Kailangan nakabase lahat sa tuntunin, sa katwiran, sa batas. Bakit? Ako bang may custody kay Gutesa? Hindi nga. Dinala lang sa Kaya tatanungin ko siya, bakit mo ikinor sa akin ito? Iniinsulto mo ba ako? Kung ayaw niyang makarinig ng ganun, kaya ko lang naman sinasabi, parang insulto naman sa akin yun. Ba't mo i-call sa akin? Sino ka ba? Sino ka ba? First of all, Yun Sino ka ba?